Amen, Lord. You say that God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit away. God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit away. Hallelujah! Nalilingin natin ang pinakamalakas pa sa palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Patuloy ka namin inaanyayahan sa mga oras na ito. Jesus, Lord God, maraming salamat sa ilaw na muli mo binabasa. Muling pag-aalala namin sa iyo, Jesucristo. Thank you so much, Lord Jesus, our Savior. We worship you and we adore you today. Joy to the world. Come on, church. Alam niyo ito. Let earth receive her King. Let every heart prepare room. And heaven and nature ceases, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing, sing, sing. Hallelujah. We will sing to your Lord. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Sing that. Joy to the world. Joy to the world. The Savior reigns. Let men their songs and blow of fields and floods, rough fields and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing, sing, sing. Oh, Jesus. Joy to the world. We will sing, sing, sing.
pagsamba. Si Yahweh ang siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikha, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-aawitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan. At ang kanyang paghahariin ay ang sakdal ng katarungan. Para sa opening hymn po, ating awitin ang Heart the Herald Angels Sing. Ang Pasko ay Pasko ng pagdiriwang, Pasko ng kagalakan, Pasko ng kapayapaan at pagliligtas. Ang Pasko ay patuloy na inaalala ng buong sansinuko upang purihin at pasalamatan ang Diyos na may lalang. Kaya dito, Ate Ruth and Ate Roch, panahon na naman ang ating pagdiriwang sa sanggol na isinilang. Ating natumahayaan ang pagsisindi ng apat na naunang kandila na sumisimbolo ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Sa nagdaang 4 na linggo, nawa ating muling maalala ang mga biyayang binigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Tayong mga tao ay lumalakad sa kadiliman. Dumating tayo ngayong araw upang matagpuan ang liwanag na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong araw, ating tinanggap na ang pinakamaliwanag na liwanag ay ang pagsilang ng sanggol na si Jesus dito sa lupa upang magbigay ng liwanag. Halina o Emmanuel. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Narito, inihahayag ko sa iyo ang ebanghelyo ng malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao.
Ito ay sapagkat sa araw na ito sa lungsod ni David ay ipinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas, siya ang Kristo ng Panginoon. Ito ang palatandaan ninyo. Inyong susumpungan ang sanggol na nababalot ng mga mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang lumitaw ang isang karamihan ng hukbo ng langit na kasama ang anghel na iyan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at nagsasabing, luwalhati sa Diyos sa kaitaas-taasan at sa lupa ay kapayapaan, sa mga tao ay kaluguran. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, muli mo kaming dinala sa isang panahon ng kagalakan na minsan pa naming pinagdiriwang ang kapanganakan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Maari nawa ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at pag-asa ay muling magliwanag sa aming mga puso at maalala na ikaw ang aming tagapagligtas na isinilang sa mundong ito. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay ang kapayapaan, kabutihan para sa lahat. Sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ngayon ay sisindihan natin ang mga unang kandila ng pag-asa. Pag-asa na ang Diyos ang ating tagapagligtas. Kandila ng kapayapaan, kapayapaan na ating nadarama sa ating Panginoong Jesucristo. Kandila ng kagalakan, kagalakan na binibigay sa atin ng Ama, at kandila ng pag-ibig, pag-ibig na patuloy nating pag-alabin sa ating mga puso. Ang huling kandila ay ang kandila ni Jesus na nagsasabing tayo ay lagi niyang babantayan at iingatan. Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang Pasko ay Pasko ng kapanganakan ni Jesus, pagkilalay sa isang hari, Diyos na tagapagligtas, Diyos na ating Panginoon, Diyos na ginagalang, Diyos na binibigay ng lahat ng maraming tao, upang ang Diyos na siyang nagmahal sa bawat isa ay nagbigay ng pangliligtas sa bawat isa sa atin.
Ngayon po ating maririnig ang hinandang awit ng mga bata. All the cancels are nice, and the balloons are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell. It's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the crystals and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and lights make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Merry Christmas, thank you, Dad.
Ngayon po ay gagawin natin ang paghahandog.
Ate Jen, and Ate Annabel. Salamat o Diyos muli sa mga biyaya at pagpapala na aming tinanggap. Dalangin namin o Diyos na nawa ang biyaya ito ay patuloy na magbigay kapurihan, karangalan at kaluwalhatian sa inyong pinagpangalan. At tunay na ang pagpapalang ito Diyos na aming inendo ay tunay na ikaw may tanghal, ikaw may taas, ikaw ang tunay na mapararangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo. Mula po sa aklat ng Matthew chapter 2, beginning verse 1 and verse 2. Aklat ng Mateo 2, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi. Ipinanak si Jesus sa bayan ng Jerusalem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taon ng dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, saan ba ipinanak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin sila. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay.
Yan. Okay, magandang umaga po at maligayang Pasko sa ating lahat. Ayan. Sana po o nawa po na maging masaya tayo kalinang madaling araw sa pagsalubong natin. Ayan. Kaya po tayo po ay narito ngayon. Sabi nga natin ay sambahin natin ang ating pong tema sa ating pong kabuuan ng ating simbang gabi hanggang sa panahon ng ating Adbyento ay kung paano natin sasambahin ang Diyos na siyang lumalang ng lahat ng bagay o nagkaloob ng lahat ng bagay para sa ating buhay. Sabi nga po doon, sa kabuuan ng ating tema, halina sambahin natin siya. Amen. Parang wala din natin sinasamba, no? Para isa lang ang nag-umamin. Okay. Sa buhay po natin, kung papansinin po natin yung ating teksto mula doon sa aklat ng Mateo. Ito po ay pinagsama-sama sa Luke chapter 2 beginning verse 1 up to 20, Mateo chapter 2 beginning 1 and 2, and Isaiah chapter 9 beginning verse 6. Na kung saan ang ipinapakita rito si Jesus bilang isang hari, na kung si Jesus ang kamangamahang tagapayo, si Jesus bilang walang hanggang Ama at Diyos, at higit sa lahat, si Jesus bilang prinsipe ng kapayapaan. Mga maguluhan, mga kapatid, tandaan po natin lagi, doon sa sinabi ng ating Panginoon, doon sa sulat ng ating DS. Subalit binigyan ko po siya ng ilang connotation para maging sa pagkakaiba. Sabi doon, una, sa paghahanap ng katiyakan. Sino po yung sa atin ang naghanap ng katiyakan sa ating mga buhay? Katiyakan na meron tayong Diyos. Katiyakan na meron tayong tagapagligtas. Katiyakan na meron tayong manggagamot. At katiyakan na mayroong nagbibigay ng mga pagpapala o biyaya sa atin sa araw-araw. Naniniwala po tayo na sa buhay natin, sa ating pagsamba sa ating Panginoon, hinahanap natin yung tunay na katiyakan kung paano tayo iniingatan, paano tayo pinangangalagaan, paano tayo pinagpapala, paano tayo pinagagaling, pinasasagana, ibinibigay lahat ng pangailangan natin sa araw-araw. At yung bagay na katiyakan na yun, ay hinahanap din natin. Maging sa personal nating mga buhay, bakit tayo nagtatrabaho? Ang katiyakan daw para may kainin ka. Di ba? Bakit ka nag-aaral? Ang katiyakan doon para pagdating ng araw, may magandang future ka. Sa lahat ng bagay nito, isa lang ang pinakasusi, makakamtan natin ang katiyakan o paghahanap ng tunay na katiyakan kung nasa atin ang Kristo na ipinanganak sa isang sabsaban. Amen. Dahil kung wala ang Kristo na ipinanganak sa isang sabsaban, kahit ano ang gawin natin sa buhay natin ngayon, wala tayong katiyakan na magaganap o makakamtan natin ang lahat ng bagay dahil alam natin, hindi natin kasama ang Diyos. Kaya yung sinasabi nila na, Pastor, bakit yung mga tao na hindi naman mananampalataya, yung mayaman, mayroon silang katiyakan na may maganda silang bahay, mayroon silang magandang hanap buhay o future sa darating na mga panahon. Sino po naniniwala sa inyo na may katiyakan talaga sila sa buhay na walang hanggan? Kalakip ng paghahanap natin ng katiyakan sa buhay natin, hindi lamang yung para pasiyahin tayo sa lupa, kundi magkaroon tayo ng higit na kasiyahan sa paghahanap natin doon
doon sa buhay na ipinangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya nga sabi doon, ano yung saysay, ano yung silbi, ano yung kabuluhan, ano yung katuturan na may Jesus na ipinanganak doon sa isa-isang sabsaban para maghari, para ipakita yung kanyang kadakilaan sa lahat ng maraming tao. Kung hindi niya ibibigay ang katiyakan na ang sino mang sumampalataya o manampalataya ay magkaroon ng isang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, yung pagbibigay papuri. Pag tayo po ay tumatanggap, lalo na ngayong Kapaskuhan, pag tayo tumatanggap ng mga regalo, pag tayo tumatanggap ng mga bagay na ibinigay sa atin, pinupuri natin yung ating mga, o yung mga tao na ibigay sa atin. Napakagaling naman ni binigyan ako ng ganito. Diba? Pero, sabi nga yung honor and grace and praising and worship. Walang iba kung dapat tayong papurihan. Na kung ano yung meron tayo na naibabahagi natin sa ating kapwa, yun ay nanggaling sa ating Diyos na naisilang sa mundong ito. 2,000 years ago. Sabi nga, yung pagbibigay ng papuri sa Diyos, katulad ng tatlong mago, nung inutusan sila ni Herodes, o nung sila ay inutusan, sabi na po, hanapin niyo ang Kristo na yan, hanapin niyo yung batang pasit na yan. Pero itong ginawa po nila, basta lang po ba sila naghanap? Hindi. Nagbitbit sila. Nagdala sila ng iba't ibang regalo, iba't ibang kaloob, na alam nila na sa buhay nila, ito yung magiging bahagi ng pagpupuri nila sa Diyos. Kaya mga kapatid, pag po tayo ay nagpupuri sa Diyos, at tayo po ay naghahandog sa Diyos, huwag po kayo nalulungkot doon sa mga inihahandog nyo. Mas dapat matuwa kayo dahil yung pinaghahandogan nyo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at Prinsipe sa pinakamataas na hari at ng kalangitan ng mundong ito. Amen. Kaya pag nagbibitaw tayo ng mga paghahandog natin sa Diyos, dapat masaya ka, maligaya ka. Hindi yung kaya lang tayo magbibigay ng papuri o magbibigay ng handog sa ating Diyos ay dahil meron kang inaasahan na kapalit. Alam niyo po yung nangyari po noong 23, share ko lang, hindi ko po pinagmamayabang. Halos yun po ay ginagawa namin sa lahat ng church na napupuntahan po namin every Christmas. Hindi po yun dito lang ginawa. Kahit sa simpleng mumunting regalo na yun, hindi man siya mamahali na katulad ng mga branded na binibili ninyo. Pero, yun po ay nagmula sa amin po. Alam niyo po ba, may nagtanong po, paano daw namin yung alam niyo po kung kailan namin sinulan yun? October. Every week. Sinisimulan na po namin siyang bilhin unti-unti. Nakakalungkot nga, pagdating ng 22 ng umaga, may kulang pa rin. Sabi ko, ano ba yan? May kulang pa rin. Kala ko ako buo kayo na yung listahan eh. No? May tamis pa pala tayo. Balik pa ulit kami sa baliwa. Bili pa ulit kami. Kasi ang nakatulong po natin, nakatulong po namin pamilya, kung mayroong mga taong ginagamit ang Diyos sa pagpalaing kami, maybe kailangan din namin magpala din para sa iba. Hindi lang kami yung tanggap ng tanggap. Amen. Kasi ganun ang pagpapala ng Diyos. It's a give and take. Hindi mo pwede ikaw lang ang, oy. Kaya lang may mga pagkakataon sa buhay natin, may mayroong isang biruan grupo. Sabi niya, ano ginagawa niyo pagdating ng Christmas? Meron din parang si ate ito nagtanong, sabi niya, kasi sabi niya magpapagawa daw sila ng anong project.
siya sa isang tao. Sabi niya, pamimigay mo yan. Sabi niya, hindi ah. Sabi ang sagot niya, ano ko, mayaman? Di naman ako mayaman. Nalungkot po ako doon nung nalaman ko yun, nung sinabi sa akin natin ito, sabi ko, ha? Di naman ako sa palakihan ng halaga ang kailangan mo ibigay. Ang kailangan doon kung paano mo ginawa at kung iyon ay nagmula sa puso mo. Alam niyo po, yung kung halaga at halaga lang ang bibigyan natin ng pansin, napakahalaga po ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Diba? Walang katumbas na pera, na walang katumbas na salapi o halaga, kundi buhay niya mismo ang kanyang ibinigay. Kaya, nung yung tatlong mago na to ay nagpuri sa Diyos o naghandog ng papuri sa Diyos, pinili po nila yung pinakamaganda, ang pinakamabuti na dapat nilang ihandog sa ating Diyos. Hindi sila nag-agaw-agaw o walang agaw-agaw, walang pag-aalinlangan. Bakit kailangan kong ibigay ito? Diyos naman siya. Minsan yun po yung nagiging katwiran natin. O yung iba nagiging katwiran, ba't kailangan ko pa magbigay? Kala ko ba mayaman yung Diyos? Oo, mayaman po yung Diyos natin. Pero tandaan po natin, yung ginawa niya sa lumang tipan at bagong tipan na kung paano niya kinakausap ang mga alagad at ang mga propeta, hindi niya na po yan magagawa ngayon. Pero kaya niyang gumamit ng tao para ipagpatuloy yung ginawa ng mga propeta at ng mga apostol ng una. Kaya tayo yung ginagamit ng Diyos. At ang sinasabi ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, itong ginagawa natin ito ay bahagi ng paggalang at pag-ibig natin sa ating Panginoon. Dahil kinikilala natin yung mga magagandang bagay na ginawa niya sa ating buhay. Diba? Nakakatuwa nga po ngayon. Sabi ko nga, ngayon pa lang, mga 1 year old, 2 years old, pag naroon na humawak ng cellphone ng bata, nakakahawak. Pero nung araw, wala. Pag may asawa ka sa ibayong dagat, 2 buwan bago mo matanggap yung sulat. O 1 buwan, pagbalik, 1 buwan ulit, 2 buwan, halos. No. Nagsimula sa pager, nagsimula doon sa may antena, 3310, 3210, naging touchscreen. Ngayon, may touchscreen na, gusto iPhone pa. Di ba? Ganun ka, high-tech, ganun, binibigay ng Diyos yung kaalaman, yung karunungan, o yung mga pagpapala sa buhay natin. Pero ang kailangan po natin makita sa senaryo ng ating buhay, yung salitang kasiyahan at katiyakan. Marunong po tayo masyad kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. At magkaroon po tayo ng katiyakan. Nasa kapanganakan ni Jesus, sabi nga doon, sa tunay na pagsamba natin at pagkilala natin sa Kanya, maranasan natin yung Kanyang kabutihan. At ang sabi nga doon sa huli is pagpapakita ng tunay na pananampalataya. Mga kapatid, ang diwa ng Pasko ay pagpapakita ng pagmamahalan. Yun ang lagi natin sinasabi. Pero tandaan natin sa isang tunay na Kristiyano araw-araw Pasko. Amen? Kaya lang natin pinagdiriwang ang Kapaskuhan ito dahil inaalala natin na si Jesus ay ipinanganak. Napakahirap naman tuwing araw-araw mag-Noche Buena kayo. Biro nyo, 52 weeks mag-Noche Buena kayo. Wala na kayong ginawa sa buhay nyo kundi mag-Noche Buena, mag-Media Noche.
araw na kung komo ang gabi o itong araw na to, lamang natin ginawa yung pagnunotyo buena natin, ngayon lang tayo pwede magpakita ng tunay na pananampalataya at pag-ibig. Ang sinasabi ng Diyos sa atin sa umagang ito, ang tunay na pagpapakita ng pag-ibig at pananampalataya ay yung may sumusunod sa kalooban ng Diyos sa araw-araw. Sabi nga, pinipilit, sinisikap na tunay na magbago o mabago ang ating mga buhay sa araw-araw. Tandaan natin, ang palaging paalala sa atin ng Panginoon, makamtan man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kung wala kang pananampalataya, kung wala kang malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos, baliwala ang lahat ng yaman na meron ka. Ang tunay na yaman, katulad po ng ating mga narinig na mga sermon, ay patuloy na nagpapakita ng katatagan at lagim ng pananampalataya ng bawat isa. Kaya sa umaga ito, tandaan po natin mabuti o tandaan po natin lagi. Huwag po natin tingnan ang mga hadlang na dumarating sa ating mga buhay. Ang tingnan po natin kung paano ka pinagpapala at kung paano ka magpupuri, magpapasalamat at tunay na kikilala sa isang Diyos na pinanganak sa isang sabsaban, sa isang Diyos na naghari at umubos sa lahat ng ating pagsalangsang, at sa isang Diyos na nagpatawad, nagpala at nag-ingat sa buhay ng bawat isa. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay gagawin natin ang paghahandog para sa birthday gift to Jesus. Sasabit daw po dito sa ating Christmas tree. Happy birthday, Jesus. Happy birthday to the Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to the Lord. Happy birthday, Jesus. Happy birthday to the Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to the Lord. Let the earth cry out, hallelujah. Let the people shout for joy. Let the stars light the rise and celebrate the birthday of the baby boy. Happy birthday, Jesus. Happy birthday to the Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to the Lord. Let the angels sing glory and might. Let the shepherds shout for joy. Let the wise men bring out the presents and celebrate the birthday of the baby boy. Happy birthday, Jesus. Happy birthday to the Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Happy birthday to the Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to the Lord. Happy birthday, Jesus. Happy birthday to the Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to the Lord. Let the earth cry out, hallelujah. Let the people shout for joy. Let the stars light the rise and celebrate the birthday of the baby boy. Happy birthday, Jesus.
Happy birthday to the Lord. Happy birthday, Jesus. Para sa awit ng pasasalamat, ating po awitin ang silent and holy name. At po lahat ay tumayo sa pagbibigay pagpapasalamat sa pagsilang ng isang hari sa mundo upang tayo ay bigyan ng kalayaan at maranasan natin sa ating buhay ang tunay na paghahanap ng kaligtasan, kamartagan ng puso at isipan, pag-ibig at tunay na pagsunod. Patuloy, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat. Patuloy po na kami ay sumasamba sa iyo. Nananawagan ang bawat isa sa amin na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Papurihan ka, kiwalhatiin ka. Sapagkat alam namin, Panginoon, na kami ay hinanap mo. Kami ay pinili mo mula pa lamang sa sinapupunan ng aming mga magulang. At katulad po ng sinabi ng anghel kay Propeta Isaiah, huwag tanong na kung sino ang isusuko, sino ang magpapahayag ng kadakilaan mo, ng kabutihan mo, ng mga pagpapalang ginagawa mo. At naroon ang katugon na kami ang iyong sugo, kami ang iyong pinili, hinirang, upang mas marami pa makakilala ang mga taong mananampalataya. Kikilala sa iyo, tatanggapin ka bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sapagkat alam namin na sa aming mga buhay, patuloy ka pa rin namin pinananatiling
nananatili. Patuloy ka pa na namin pinananahan upang kung paano kami patuloy na naghahanap ng mga katugunan, solusyon sa mga pinagdaanan namin mga buhay. Alam namin na lahat ng ito ay makikita namin sa iyo, sapagkat ikaw ang magbibigay ng lahat ng aming hinahanap sa aming buhay. Kapanatagan ng puso at isipan, kagalakan ng aming mga isip at ng aming mga puso at ng aming mga buhay, kasama kasiglahan ng aming buong katawan. Salamat o Diyos sa umagang ito, sapagkat naniniwala po kami na habang ikaw ay aming o kami ay nagbibigay ng papuri para sa iyo, nagbibigay ng pagpapasalamat para sa iyo, ang iyong pangako sa amin ay hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Bagkus patuloy mo kami sasamahan sa araw-araw at sa oras-oras at bawat minuto ng aming mga ginagawa, sapagkat ang pananampalataya namin sa aming mga buhay nito ang siya nagpapakita kung paano kami malapit. Mas kilala namin ang Kristo o ang Diyos na ipinanganak sa isang sabsaban na nagbigay o nagpahiram ng buhay upang ito'y gamitin namin sa pagluwalhati at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa amin pong mga pag-uwi, sa aming kanya-kanyang mga tahanang pagsamantala, bayaan niyo, O Diyos, na ipamalas niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin kung gaano ka kadakila, kung gaano ka kabuti, at kung paano mo, Panginoon, na ipinagkakaloob sa bawat tahanan ng iyong anak ang tunay na kapanatagan at kapayapaan ng kanilang mga buhay. Salamat po sapagkat alam namin na lagi kang naririyan, na ang iyong pangako at ang iyong pag-ibig, na kung kami ay may mga kagulumihanan, kung kami, O Diyos, ay may mga kapagalan, magtiwala lamang kami sa iyong kapangyarihan at kami, O Diyos, ay iyong pagpapawahinan. Salamat mula sa aming mga bata na mamamasko sa kabila ng may ulan, sa kabila ng di magandang panahon, sa aming mga kabataan na patuloy na inihanda ang kanilang mga sarili para sa darating na Christmas Institute, sa mga mahayang Panginoon na patuloy na naghahanap pa o nagnanasa pa na kung paano nila mas mapapaunlad, mas magiging magbunga ang kanilang hanap buhay o kanilang buhay. Sa mga ina at ama ng tahanan na lagi nagnanais na lagi mapag-isa ang kanilang buong sambahayan, lalo na sa ganitong senaryo, sa ganitong panahon, dalangin mo namin, O God, na nawa ikaw ang patuloy na kumilos, ikaw ang patuloy na gumalaw at lantigin maranasan ng iyong anak na ito ang iyong pag-ibig at ang iyong tunay na pagmamahal. Salamat! Maging ang mga anak mo na mga may karamdaman na patuloy na humihiling sa kanilang mga pisikal na pangangatawan, na nawa irigalo nyo ang kanilang agalingan, irigalo, O Diyos, sa kanilang katawan, sa kanilang pamilya, ang tunay na pagpapala na kanilang hinihiling. At naniniwala po kami na lagi kang naroon upang pagpalain ang buhay ng bawat isa. Salamat po sa dakilang Diyos, sa isang hari ng Diyos na talagang nagbigay ng kanyang buhay, napahayag ng kanyang pag-ibig at nagpahayag ng kanyang pagliligtas. At naniniwala po kami na habang kami narito sa mundong ito at sa aming buhay na ito, God, ikaw lang ang mag-iingat at ang tunay na magpapala sa buhay ng mga isa. Sa iyo, Diyos, ang pagpuli sa Diyos ang pasasalamat sa dakilang pag-ibig ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.
ng Diyos sa masumasalangit. Sa kapanganakan ni Yeso Cristo na ating inaalala na tayo kanyang tinubos, minahal, pinatawad at tiniligtas. Kalangit ang Santong Espiritu na siyang lumulukong at tumagabay. Pumapatubay sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Mula ngayon at mapakailan pa man. Amen. And amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya makaupo na po tayo. Yan. Hindi ko po alam kung ano yung meron yata binibenta yan ate. Ate Amy. Amy. Dito dito. Kung paliwanag dito, di ko alam ito. Okay, pagpalay po tayo ng ating Diyos na may bigyan ng lahat ng bagay. Magandang umaga po sa ating lahat. Wala po munang uwi kasi pag natawag mo yung pangalan niyo at wala kayo dito, hindi na po bibigay. Ayan, meron pong kandidato na nagbigay sa atin ng blessing. So, dami pong blessing sa inaon na binibigay ang Panginoon. So, hindi po totally kandidato. Ito po yung mga kapatid ko sa abroad na nag-share po ng kanilang mga blessing. Tinry ko lang naman kasi dati naman nagbibigay sila. So, nadagdagan pa po yung mga nagbibigay kasi may 3 nag-abroad ulit. Kaya 4 po sila. Ang request na po nila, isama po natin sila sa ating mga panalangin. Ano po? So, ito po yung mga may ministry sa iglesia. Siyempre po, yun po yung pinagpapala ng Panginoon, yung po mga naglilingkod sa Kanya. So, andito ang blessing nyo, mga kapatid. Sige po, unahin po natin para hindi naman sila mapagod kasi tatayo na matagal yung mga senior. So, unahin po muna natin yung ibang may ministry. Tawagin po natin ang mga nasa campus ministry, yung po nagtuturo sa elementary school. Si Pastor Ted, si Ate Tonet, si Ate Laleng, si Tita Neneng, si Nanay Elvie, at si Tita Esther, at ang inyong lingkod. So tayo po yung 7 dito sa harapan. Yan. Picture lang po kayo para alam po nila na yung mga may ministry sa church. Yan. Sige po. Pinipicture tayo ni Ate Chi. 7. Ano ko pala yun? Isa. Ate Lala.